suklam-suklam ang gobyernong manhid, manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Alam nyo, ang sakit pakinggan yung inihayag o isiniwalat ni Senator Amy Marcos sa kanyang talumpati sa harap ng mga tao na nagrarally ngayon dyan sa Maynila. Masakit, pero sa kabilang banda, kailangang tanggapin natin sapagkat may katwiran naman ang kanyang sinasabi. Totoo ang kanyang sinabi na lalong nahihirapan yung mga magsasaka despite na pinipilit ng gobyerno na tuparin ang kanyang pangako na magiging mura ang bigas. Pero hindi kasi yun yung solusyon sapagkat ang daming mga farmers na nagsasabi na hindi dapat yung bigas ang gawing mura kasi lalo silang mahirapan, lalo silang magugutom. Ang kailangang ibaba ng gobyerno is yung operational cost pagdating sa farming, yung presyo ng makinarya, yung presyo ng abono, yung presyo ng bigas, which was promised or discussed by our PBBM prior to election period. Binanggit niya naman yun na hindi niya priority yung ayuda, di ba? Bagkos mag-focus sa kabuhayan. So yun. So nandyan na yan. Gaya ng sinabi ko, siyempre sumusuporta tayo sa gobyernong ito. But it doesn't mean na tahimik lang tayo pag may nakikita tayong hindi maganda o hindi ka nais-nais na nangyayari. Kasi siyempre kapakanan ng taong bayan ang nasasagasahan. So ito, pakinggan pa natin ang kanyang mga iba pang sinabi. Wala silang pakialam! Gobyernong tulog! Lasing sa kapangyarihan! Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang 12 ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. With regards doon sa sinabi pa ni Manang Amy na napakamahal pa rin na presyo ng gas, ay definitely tama siya. Kawawa ang mga magsasaka din dito kasi kailangan nila yung gas, nakakailangin na magagamit nila kapag sila ay pumapalaot. Yes, of course, tumugon ang gobyerno dito kasi nagbigay nga ng mga ayuda sa gas. Pero pansamantala lang yun. At hindi niya natugunan yung problema kasi ang tagal na ng panahon. Bakit hindi pa nagsusubside? Hindi pa bumababa yung presyo samantalang peaceful naman na dyan sa Middle East. Samantalang noong nagkaroon ng oil crisis, di ba? Sa tansya natin hindi pa nauubos yung stock, di ba, ng mga kumpanya na langis.
Wala pa nga daw order, no? Sabi ng iba, wala pang mga naangkat na mga oil na dumarating sa Pilipinas, pero tumaas na ang presyo, di ba? Kaya nga sinasabi, hindi rin makatwiran yun. Din idagdag na natin itong isa sa mga rason kung bakit nandyan yung mga tao sa EDSA na nagrarally. Itong issue kasi sa flood control. No? Hindi matugunan ng gobyerno ang problema. Bagamat okay nga yun, maganda nga yung ginawa ng ating Pangulo dahil siya na mismo ang nagsiwalat. No? Amenable din naman tayo doon, although hindi naman siya yung nauna. Pero at least nagsabi siya na meron talagang corruption. Ang problema, yung recovery o yung response ng gobyerno, malasado. Mantakin mo yung mga nagpoporsigi pa na mapanagot kung sino yung mga kawatan sa gobyerno. Iyon pa yung pinipersonal na kinakasuhan, no? Which is hindi naman dapat. Di ba? May mga nakulong, yes, pero hindi naman yung in-expect ng tao di ba? At yung in-expect ng tao na makulong, sila pa yung mga nagiging testigo. So, anong klaseng gobyerno yan? No? Kaya hindi natin masisisi yung iba nating kababayan sapagkat meron silang pinaguhugutan. No, anyway, this is our humble opinion, no, with regards sa mga nangyayari nga ngayon dyan sa Kamaynilaan. No, hopefully, matugunan ito ng gobyerno kasi yun naman wala naman magrarally kung walang problema. So ito sana yung masolusyonan ng gobyerno. Sana mananalangin tayo na hindi aabot ito sa hindi maganda, no? Umaasa tayo na matatapos, no, ng ating PBBM ang kanyang termino para matapos pa, no? Definitely may mga nasimulan naman siyang magagandang proyekto. Sana maayos ito bago siya bumaba sa pisto.